sabi ni Papa, sige tay, hayaan nyo na, mag-iingat po kayo. Importante wala pong nasaktan sa inyo. Yung damage, huwag nyo na pong intindihin, huwag nyo na pong bayaran, okay lang po yun. Ayun po ang naging decision ni Papa sa insidente po na yun. Sa akin, sa puso ko nun, nung nakikita ko na si tatay na nagsasalita, naawa ko sa kanya kasi takot na takot siya mga ka-business kasi nanginginig yung bibig niya nung nagsasalita. Sabi ko, tayo relax ka lang, huwag ka mag-alala, di ako galit sa inyo. So yun na kapagpalang araw sa ating lahat mga ka-business. Yan, today is Saturday at ako ay pauwi na po galing sa school. Ayun, share ko lang sa inyo mga ka-business, kwento ko lang kasi kakaibang experience din kasi yan, pauwi ako galing school. Nag-aaral po ako sa New Era University. Yan, shoutout pala sa mga kaklase ko dyan, sa mga prof ko dyan. Hello sa inyo. Ayun, pauwi na po ako. At ako po ay binabaybay ko yung kahabaan ng Mindanao Avenue at medyo traffic po. Ngayon nag-NLEX na po ako para mabilis. Ngayon medyo traffic kanina dun sa Mindanao Avenue. Talagang medyo bumper to bumper, ika nga. Ayun, nung napapunta na ako doon sa ilalim ng tulay, sa may Mindanao Avenue, may NLEX siya. Medyo traffic din talaga. Tapos mabagal lang naman yung yung daloy ng traffic. Kasi nga talaga, siksikan. So hindi naman mabilis, hindi naman chill ride lang tayo, no, mga ka-business. Chill drive lang, papatugtog. And maya biglang lumagabog yung likod ko. Biglang yun pala, nabangga na pala ako nung nasa likod ko. And hindi po ako biglang pumreno or what kasi traffic po nun. Alas din na babante. Biglang may bumangga po sa likod ko. Kaya papakita ko sa inyo yung video, yung damage. Ayan, so syempre natural na kakabahan ka or magagalit, may inis. Hindi mo na bumaba kasi medyo nabubisit pa ako kasi mayroon akong ikipag-away na kasi nga aksidente naman na nangyari, wala naman may gusto nun, so hindi mo na ako bumaba kagad. So mga ilang segundo lang bumaba na ako. Tapos tsaka bumaba yung driver ng truck na ka-business. Truck siya na close van. Ayun, pagbaba ako, tsaka siya bumaba. Sabi ko, yung driver pala, itsura niya, matanda na po siya mga ka-business. Mga senior na po siya. Ganun. And then, pagbaba ako, sabi ko, tay, ano po nangyari? Ba't niyo po ako binangga? Sabi ko. Tapos sabi niya, aminado naman siya. Sabi niya, pasensya na, nalingat lang ako, yung sabi niya sa akin. Pasensya na. Tapos maya sabi niya, pasensya na, Boss Dave. Basta rin ko, Boss Dave? Ganun. So yung inis ko, biglang nawala. Sabi ko, ay subscriber pala. Pero nag-usap naman kami. So, mahinahon lang. Ano po nangyari tayo? Sabi ko, ba't niya po ako binangga? Sabi niya, pasensya ka na, Boss Dave. Sabi ko,
ko, ay, subscriber po kayo, tay? Sabi niya, oo, follower niyo ako. Hindi ko na po na-videoan mga ka-business kasi nga, medyo traffic na doon, tsaka mainit, sobrang init. Pero na-videoan ko yung, kumbaga hindi ko na siya na-vlog, kumbaga. Kasi nga, hindi naman natin, ano yun eh. Pero gusto ko lang din i-share sa inyo. Sabi niya, pasensya ka na, Boss Dave. Nalingat lang ako, sabi niya. Sabi ko, subscriber po kayo. Sabi niya, oo, follower niyo ako, lagi ako nanonood, sabi niya. Ang bihirang buhay. Yung damage, yung mga ka-business, huwag kayo magkalala, okay naman ako. Hindi naman ako napaano. Kasi medyo malakas din yung pagkakabunggo. Pero, goods lang, hindi naman tayo, yung damage eh, makikita nyo rin sa picture, damage. Kaya sa Lex tayo ngayon mga ka-business. Yun, sabi ko ginawa ko yung pinapicture ko yung lisensya ni tatay. Kasi nga, sa lisensya naman, kita naman yung complete address tsaka yung mukha ni tatay. Hindi ko napapakita sa inyo mga ka-business. So, papakita ko na lang, blurred ko na lang yung mukha niya tsaka yung pangalan. Tapos sabi niya, pasensya ka na, Boss Dave. Nalingat lang ako. Ayun. Medyo pinagalitan ko nung si tatay na unti kasi nga dapat sa pagmamaneho alerto ka lagi. Hindi ka pwede malingat kahit sandali lang. Sabi ko, paano yan tay ka ako? Taga saan pa ho ba kayo? Sabi niya, taga-Gapan pa ako. Sabi niya, sip-sip ko, napunta siya dito sa Metro Manila. Taga-Gapan pa po siya mga ka-business sa Gapan, Nueva Ecija. Siguro mag-e-NLEX din siya. Layo nun mga ka-business. Tapos medyo matanda na si tatay. Kaya sa loob ko, nakahawa ko kay tatay. Kaya nakahawa ko sa kanya na sa edad niyang yun, tatrabaho pa siya. Kaya sabi ko, sige tay, hindi na ako galit sa kanya mga ka-business. Wala na sa akin yung damage sa sakyan. Okay lang sa akin kasi nga hindi naman ako napano or hindi naman masyadong malaki yung damage. Kasi usually dyan, mga ka-business, turo sa akin ni Papa pagka ganyan may, kasi nga hindi naman malabong hindi mangyari road accident, mga aberya kagaya na ganyan. Turo sa akin ganyan, tatawag sa kanila, tapos ang proseso talaga pagdating sa ganyan police report. Kung ayaw ng driver na makipag-areglo sa iyo o ayaw ng aregluhan, police report po talaga, tsaka i-investigahan niya ng police mga ka-business. Kasi yun na, incident report mga ka-business. Kasi pagdating din naman sa police niyan, palagay ko magkakasunduin din, diba? Tsaka imbestiga sino may kasalanan. Ako mga ka-business, wala akong kasalanan doon kasi hindi naman ako pumreno bigla eh. Bagal-bagal lang ng takbo. Gulat lang ako, nabangga niya ako. Pero yun nga, naawa ko kay tatay. Hindi matanda na siya, nagmamanayaw pa. Truck ko yung dala niya, yung close van. Sabi ko, sige tayo, wait lang, tatawagan ko lang si mama at si papa. Kaya tinawagan ko si papa. Sabi ko, ma, dito ako sa Mindanao Avenue. Pinanggaka ako kasi ako subscriber. Inunahan ko na agad mga ka-business sabihin na subscriber. At sinabi ko na okay lang naman ako. Kasi baka kasi mag-alala si mama or mag-panic. Pero yun naman, sinabi ko gano'n, hindi naman na nag-panic si mama. Binigay kay papa, sabi ni papa sa akin, kausapin daw niya. Ito mga ka-business, itong screen record ko na ginawa habang nag-usap sila, wala siyang audio mga ka-business. Hindi recorded yung mga boses nila, pero makikita nyo dyan yung mukha ni tatay tsaka nag-usap sila. Yun nga, nung nakausap na ni papa, sabi niya, pasensya ka na, hindi ko sinasadya, nalingat lang ako, sabi niya ni tatay. Tapos subscriber ako, sabi ng driver, ni tatay.
Tapos yun, sabi ni Papa, sige tay, hayaan nyo na, mag-iingat po kayo. Importante, wala pong nasaktan sa inyo. Yung damage, huwag nyo na pong intindihin. Huwag nyo na pong bayaran. Okay lang po yun. Ayun po ang naging decision ni Papa sa insidente po na yun. Sa akin, sa puso ko nun, nung nakikita ko na si tatay na nagsasalita, naawa ko sa kanya kasi takot na takot siya mga ka-business kasi nanginginig yung bibig niya yung sasalita. Sabi ko, tayo relax ka lang, huwag ka mag-alala, di ako galit sa inyo. Kasi nga matanda na siya mga ka-business siguro ito ay isang lesson na rin sa mga kapwa natin driver drive dito, lalo na dito sa Metro Manila, traffic na traffic dito mga ka-business. Kahit saan pumunta traffic, kahit saan ka lumusot traffic. Kaya ayun, doble ingat tayo mga ka-business, at saka huwag natin pairalin yung init ng ulo, huwag natin idaan sa init ng ulo. Kung kaya natin magpasensya mga ka-business, magpasensya muna natin. Kung kaya naman pag-usapan natin, di ba? Kasi nga lang din naman tayo nagkakamali. Ayun na, shoutout sa'yo tatay. Kaya mag-iingat ka. Hindi ko na natanong kung ilang taon ka na pero mga ka-business, kung makikita niyo yung mukha niya, tanda na po siya. Hindi na siguro capable sa mga pagmamaneho mga ka-business kasi nga matanda na si tatay. Kasi nga ayun, yung age niya mga ka-business, maaaring maka-aksidente pa ganyan. Tay, shoutout sa'yo, huwag ka mag-alala, hindi ako galit, hindi kami galit sa inyo. At mag-iingat lang kayo tayo lagi, ha? Ayun na mga ka-business, safe drive sa atin lahat. Share ko lang sa inyo. Natawa kasi ako pagbaba ko ng sasakyan, imbis na magalit pagbaba, boss Dave, pasensya na. Nawala yung galit ganun talaga mga ka-business. Ayun na mga ka-business, mag-ingat kayo lagi. Sa mga driver dyan, mag-ingat kayo. Magpairali ng init ang ulo. Chill lang sa pagdadrive. Hindi kailangan mabilis mga ka-business. Hindi naman tayo nakikipagkarirahan diba? Kaya nyan, tampo ngayon sa LX 60 lang, diba? Bait ako Kaya mga ka-business, mag-ingat kayo lagi. Kita tayo, shoutout po sa iyo. Sana makauwi ka ng ligtas at mag-ingat ka lagi. Alright, safe driving sa ating lahat mga ka-business. So yun na mga ka-business, ayan, kakadaldal ko, naligaw ako. Nalumagpas ako sa may Kawayan exit. Dito ako ngayon sa Philippine Arena. Pambira naman yun. Pero share ko lang din sa inyo mga ka-business. Siguro first time ko mag-drive dito na may dala akong sasakyan. Yan, dito sa Philippine Arena. Kasi naalala ko lang dati, dito kami pumapwesto kapag titinda kami. Tingnan natin kung maalala ko pa yung yung dinadaanan namin. Kasi dati nun, naka-tricycle lang kami. Tapos sa likod kami ng Philippine Arena dumadaan. Siyempre, pinaka-main entrance kasi nitong Philippine Arena ay sa LX. So, naghanap kami ibang daan. Sa likod nga ng Philippine Arena, yung lukat, tawagin. Kaya dito ako ngayon sa ng Philippine Arena. Tingnan ko lang kung matatandaan ko. Pag hindi, tawagin na natin si Paring Google Maps, si Paring Waze. Kung medyo sumasakit yung tiyan ko mga ka-business kasi nagugutom na ako. Wala pa naman akong pera.
Ito. Itong kanto na to. Pakita ko na lang sa inyo mamaya mga business. Ayan. Tapos. Ayan, itong kanto na to. Ito. Ayan. Niligpak. Ano yan? Sa kanan. Kumanan ako dito. Pero may nakikita tayong kotse doon. Siguro alam nyo rin yung daan palabas dito. Susundan natin yan mga ka-business. Alright. Kaya mag-alala mga ka-business, may cellphone holder ako. Hindi naman tayo kusensya na naman mga ka-business yung mga quality ng video kasi naka-cellphone lang. Tsaka nga pala mga ka-business, abangan nyo yung siguro magpapalag ako na a day in my life as a college student. Yan. Okay, share ko lang sa inyo yung experience ko araw-araw sa pagbabiyahe. Yan. Hindi lang ako nakapagmaneho dito mga business. Sundan lang natin itong Avanza. Paring Avanza. Pagka naligaw, tawagin na natin si Barry please. Ito, naalala ko ito lahat mga business. Ito, daanan na ito. Sinigil siya sa Tambayan Cafe. Ang dami ng mga cafe dito. Dati wala ito. Galing. Dati mga ka-business, mga kasi pag dumadaan kami dito, siya, ito yung bahay na to, naalala ko. Malaking bahay. Alpha Mart. Madaan kami dito mga ka-business, madilim pa. Kasi madaling araw. Kami abutan. Maga. Pakiramdam ko, naninigaw ako. Kasi wala na akong kasunod mga business. Wala na akong kasunod. Okay. Pero explore. Uy! Sasakyan. Sign of life. Doon sasama ko yung video ng dashcam. Kanina mga ka-business, minalas ako kasi nga nakapatay pala yung dashcam. Kasi medyo loose yung connection na ito mga kanan o kaliwa. Lagi ko kanan. Kanan tayo mga business. Basta pag nakuha ko yung national road, main road. Kasi medyo looban ito mga business. Medyo fresh pa naman sa memory ko yung mga itsura. Wala to na video yung dashcam na na nabangga ako sa likod. Kasi naglulus yung yung connection sa saksakan. Ang layo to rin ng bahay. Ito pa nung usang-usang ngayon. Na. Barangay San Gabriel. Yan, main road na tayo mga ka-business. Ito Manila. Kaya NLEX. Ayaw ko na mag-NLEX. Gusto ko sa loob lang ako. Wala na kasi yung pera. Naalala ko ito. Meron dito isang compound na malaki. Ito nga yun. Kasi ang laki niyang compound na puro puno ng mangga sa loob. Para siyang malaking bukid sa loob ng bahay nila. Siguro magandang gawin yun sa lupang pangarap natin mga ka-business. Diyan sa Garay.
bypass road dito. So, kaya pupunta eh. Dito pa rin tayo sa, Bukawi, Bulacan. Ay! Tama. Barangay San Gabriel, Bukawi. Ito yung Alpha Mart ulit. Masyado ko pa rin. Joke lang. Hindi masyado. Medyo nag-iba. Medyo nag-iba siya mga business. Pero pagdating sa kanto na ito, nagpukakan pa. Shoutout pala sa mga taga dito sa Bukawi, tsaka Marilao, Bulacan. Shoutout sa inyo mga ka-business. Tuloy niyo, may subscriber pala tayo dyan sa Gapat. Ay ba si salamat po sa inyo Tatay, salamat sa inyo. Nanonood. Advice ko sa inyo, huwag muna kayo magmaneho. Kasi kanina mga ka-business, natutulala lang siya, kaya nalilibang. Dahil nga traffic nakakawa sila. Itong tulay na ito naalala ko. Pauwi na ako school galing ako school. Isa lang subject ko mga ka-business. Pasok ay alas 10. Umalis ako sa bahay ng alas 8. Bandang mag-alas 9. Hindi na ako dumadaan sa sa mga Commonwealth yan. Hindi na ako dumadaan dyan. Sobrang traffic. Ginagawa ko sa na ako sa NLEX dyan sa likod ng bahay sa may Kawayan. Jirayas Kainan. Naalala ko yung kainan. Daanan namin yan. Nag-ano na ako, NLEX, tapos mag-exit ako ng Mindanao Ave sa may NLEX Interchange, Smart Connect. Yan mga ka-business. Tapos Mindanao Ave, labas nun, yun na ba, sa may C5. Ay, Mindanao Ave din pa rin. Tapos nagdire-diretso yun. Tapos mag-U-turn ako pa Visayas, sabi ko, Maria Road 1. Pagdating sa Visayas, kakaliwa, tapos kakanan sa Central Avenue. Yun na. Ay. Ngayon, update ko kayo mga ka-business. Medyo naliligaw ako. Tatawag ko si Paris. Kasi baka palayo yung ruta natin. Wala na akong pera. Nagugutom na talaga ako. Wait lang mga ka-business natin. Ito po, meron na tayong t-shirts. Alright. So maraming nag-aabang na ito mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka-business official Papa Deans TV. Ayan po, Banat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business at ang tela po napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng XXL, XL, large, at meron ding medium, at syempre sa mga katulad ni Buki, meron po yan mga ka-business naming minamahal. Siguradong hindi lamang kayo mag-i-enjoy sa quality ng ating merch, kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ayan po mga ka-business, ito po yung ating gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh wow! Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng ka-business family at yun, garantisadong epektibo mga ka-business. Po mga ka-business,
Meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng Buhok. buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga ka-business. Subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po ito mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag nating kalimutan ang vitamin C ng ka-business family. Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protektodo. So alright mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan. Abay nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan na mga ka-business namin minamahal, please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Mira, banat. Ayun na live update mga ka-business. Nag-miss ako. Dito na tayo sa may Marilao, may looban. Medyo traffic lang kasi masikip pala yung daanan dito. Medyo masikip pa. Nagutom na ako mga ka-business. Tapos nandito Chicken Republic, Panaderia. Ay nako, makakalab na yung sigmura ako. Hindi ako kumain sa school mga ka-business titipid ako. Basta papakita ko sa inyo yung school mga ka-business. Ayun lang, nasa Marilao na ako banda. Ay. Ito mga ka-business, medyo traffic pa rin. Nata tayo pinatog. Meron akong 20 pesos. So may tubig naman tayo dito. Ayan. Kaya ba mo kuya? 20 lang. Kuya! Nagagalat ito sa likod. Wala, asin lang, asin. Asin lang po, asin. Isa lang, 20. Ayan mga ka-business sa pinatog. Pinatog, sipag ni Kuya. 20 to. Thank you ah. Ayan mga ka-business, pinatog pa tayo. Nangyari na. Ito, nakakatat na sa ano. Dapat kasi sa kabila siya eh. Papasok na nila. Papalit ng mga tao dito mga kabisnes sa Marilao. Hindi ko maintindihan itong Inovo bakit nandito sa dapat dito sa kabilang side. Para dito mahirap sa akin. Ito kain tayo pinatog. Tuloy ko lang mga kabisnes. Uy, sa mga nakakamiss ng binatog dyan sa ibang bansa. Kasya naman
dyan. Gusto ako kakain. Wala mga business. Ito. Ito, binatog na may asin tsaka nyug. Pang tawid gutom. Yan, gawin nila. Away na. Ano sabi ko sa inyo mga business? Dapat chika lang. Mga babal to. Nanditong daanan. Ito naman kasi si paring Wiz eh. Dito pa dinaan. Ay so, sino? Bakit may truck kasi dito? Sarap ng binatong ni Kuya. Ito ko na nalagay. Tubig. Buti na lang may pagkain. Alam niyo mga ka-business, pagka ganyang masikip na masikip, konting adjustment lang yan eh. Nakakalusot yan eh. As in kahit mga gabuho ko lang na nakakapasok ko sa sakit para di bumara. Kaya yun eh. Yung space dito sa kanan nila, ang laki-laki po. Konti pa yun, kaya yung ipasok eh. Business, balikan ko kayo mamaya. Maba na yung vlog ko. Alright. So yung mga business, update ulit. Wala lang. Wala kasi yung kakwentuhan eh. Kayo na lang kwentuhan ko. Ito kasi yung dadaanan ko. Two-way siya. Hindi siya one-way mga business. Problema, yung ambulansya ng barangay. Ano bang barangay ito? Basta dito sa Marilao eh. As ang elementary school yung likod ko. Tapos yung ambulansya ng barangay nakaharang, kaya pala hindi makadaan tong papunta dito kasi nakaharang siya. Ito naman dito, hindi sila maka-abante dahil nga mga papunta naman dun yung nakabara. So ito mga ka-business, shoutout sa mga taga-barangay dito. Baka pwede actionan nyo itong daanan, tsaka yung ambulansya nyo dapat hindi nakaharang sa daanan kasi L300 ito mga business natin ginawang parkingan ng ambulansya yung kalsada.
paano kung traffic talaga dito at may emergency na, hindi sila nakarespond agad. Ay. Okay, buti na lang talaga may binato. Kaya mga business nakalusot na tayo. So, diretso lang natin ito mga business. Alright. Makakauwi din tayo mga ka-business. So yun na mga ka-business, ay finally nakauwi na tayo. Dito na tayo sa bahay. And salamat sa Panginoon ng Diyos at nakauwi tayo ligtas at maayos lang ang lahat mga ka-business. So yun na, salamat na marami sa pagsama sa akin sa muntikong vlog. Kahit na medyo nakaka-stress, pero okay lang mga ka-business at receive tayo ng mga business. Ngayon, salamat na marami. Ngayon pagdating nila, tatry natin magpalaro. Alright, never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira. Lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit saan panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo.
kayo.